Eto guys, tanong lang ha. Ilang oras kang nag-iisip ng mga tags bago ka mag-upload ng mga video mo? 10 minutes, 20 minutes para sa 20 to 30 tags? Yes, alam ko yung iba, ganyan kadami talaga maglagay ng tags sa mga video na ina-upload nila. Kung hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa YouTube tags para makakuha ng views, ihinto mo na yan. Kasi baka yan pa mismo yung isang rason kung bakit hindi nire-recommenda ni YouTube yung mga videos mo. Based sa ating research at experience na rin guys. Sa video na to, ipapaliwanag natin, i-share natin kung bakit hindi na totally effective yung paggamit ng tags ngayong 2026. At kung ano yung dapat mong gawin instead para tumaas yung iyong views, CTR at watch time. Alam nyo guys, sabi ko nga kanina, di ba? Alam ko, marami pa sa atin yung gumagawa nito. Yung naglalagay ng pagkarami-raming YouTube tags sa mga videos nila. Pero kalimitan, pagkatapos ng lahat ng effort na yan, yung resulta, 20 views pa din, 30 views pa din, below 100 views pa din. Masakit, pero yan yung totoo. Naglagay ka na ng pagkarami-raming tags sa video mo, ngunit yung views ay nasa 50 views pa din, below 100 views pa din. At ang masakit pa guys, this 2026, hindi na priority ni YouTube yung mga tags na yun. So ngayon pag-uusapan natin, bakit nga ba hindi na effective yung paglalagay ng mga tags ngayon sa YouTube? But first mga ma'am sir, gusto ko lang maging klaro muna sa lahat na hindi ko sinasabi na useless na yung paggamit ng tags ngayon sa YouTube. Ang sinasabi ko is bakit hindi na siya totally effective talaga. Unlike before, nagamit na gamit talaga yung paglalagay ng mga tags. So let me be clear lang, hindi totally useless na yung paggamit ng tags. Pero, hindi na yung mga tags yung solusyon para magpa-viral ng mga video natin. Yan po kasi yung maling paniniwala ng ibang mga baguhan na creator na, ay gagamit ako, lalagyan ko to ng maraming tags. Kapag gumamit sila ng maraming tags sa mga videos nila, ay may chance itong mag-viral. Parang yung mindset nila is nakadepende na lang sila doon sa paggamit ng mga tags. At iniisip nila na yun yung solusyon para mag-grow or mag-viral yung kanilang mga video, which is wrong. This 2026, ito ang totoo. Ang tags na tinatawag ngayon sa YouTube ay secondary signal na lang. So, ginagamit na lang itong tags na to mostly para sa mga misspelled na words. Sa ibang mga language at clarification ng topic. Pero kung sasabihin mo na mag-viral ka dahil sa mga tags, it's a no-no na, especially this year. So guys, kung umaasa ka sa mga YouTube tags para ma-push yung mga videos mo ni algorithm, maling-mali yan. Wrong strategy na yan this 2026. Now, let's proceed na po sa mga common mistakes ng mga baguhang creator dito sa YT. Bakit ko ba ito nasasabi? Bakit ko ba ito na-share sa inyo? Syempre guys, napagdaanan natin to at nagawa rin natin to before. Ano-ano ba yung ginagawang mga mistakes ng karamihan? Number 1, ayan, kung guilty ka dito. Sa number 1, copy-paste ng mga tags ng ibang channel. Tapos, ipipaste doon sa description ng video nila, doon sa paglalagay ng tags nila sa video nila. Ayan, taas kamay yung mga guilty dyan sa number 1. Pangalawang mistakes na ginagawa ng mga karamihan na baguhan dito sa YT is naglalagay ng mga viral keywords na kahit hindi naman related doon sa video nila. At ang pangatlo, karamihan ng mga baguhan, nilalagay nila yung focus nila, yung hope nila doon sa tags. Pero yung title ng video ay boring. Yung thumbnail, walang curiosity, hindi clickable. Yung intro, mahina, walang hook. Yung mga baguhan dyan, guys, sa mga katulad natin na small content creator, maraming aspeto, maraming mga bagay na dapat tayong pagtuunan ng pansin. Hindi lang dito sa paglalagay ng tag sa mga video natin. Kaya kung baguhan ka na creator sa YT and nakafocus ka pa rin and yung hook mo is nilalagay mo pa rin sa paglalagay ng mga tags sa videos mo, mag-move on ka na. Mag-focus ka na sa ibang mga bagay na kung saan mag-grow yung channel mo. At alam niyo kung ginagawa nyo yan hanggang ngayon, hindi algorithm ang may problema. Mali lang ang focus mo. Kaya naman guys, stop using tags as your main strategy this 2026. Isa yan sa maa-advise ko po, lalong-lalo na sa mga baguhan. At nagsisimula pa lang dito sa YT. So mga ma'am sir, malinaw yan ha. Stop using tags as your main strategy.
Okay guys, ito ang dapat mong gawin instead. Pag-aralan natin gumawa or maglagay ng effective na title. Yung title natin ay dapat merong search intent, merong emotion, at lagi kong sinasabi, merong curiosity gap. Pangalawa sa thumbnail. So, kinakailangan yung thumbnail ay merong tinatawag na click trigger. So, kung i-compare mo siya sa tags, guys, kasi ang paglalagay ng tags, yung tags, hindi nakikita eh, di ba? Hindi mo na, pero yung thumbnail, yan yung pangbungad mo eh, di ba? Yung thumbnail, yan yung nakikita. Pangit yung thumbnail mo, hindi kiklik yan. Ano ba yung effective na thumbnail? Di ba? Ma'am Jem, ano ba? Paano mo ba masasabi na effective yung thumbnail? Di ba? Kasi sabihin ng iba pa, ulit-ulit yung magsabi ng thumbnail, pero ano ba talaga yung effective na thumbnail? Okay guys, eto, mas okay na yung ating thumbnail ay konti lang yung mga words. 2 to 4 words is enough. And then, kailangan merong isang malinaw na emotion na gustong iparating yung thumbnail mo. Mayroong contrast. Importante rin na yung thumbnail natin, mayroong tanong or strong statement. And when it comes guys sa thumbnail, no, sa title, so meron na kasing tinatawag ngayon na A/B testing. Actually, nakaraan pa yan, noon pa yan yung A/B testing na yan. So, hindi ko pa nagawa ng video yan. Maybe soon, gagawa natin ng video yan. Kung required ba talaga ang paggamit ng A/B testing sa mga thumbnail. And, paano siya ginagamit? Ano yung A/B testing na yan? Gaano siya ka-effective? Sa mga susunod na video natin, ayan, gagawa natin ng video. Nasaan na ba tayo? Okay, tapos na yung about sa thumbnail. So, ngayon naman, let's proceed doon sa tinatawag na strong 30 seconds. Ito yung hook mo sa intro. So, dito mo malalaman yung video mo, yung life or death. Life or death ng video mo. Guys, kung mahina yung first 30 seconds ng video natin, kahit gaano pa kaganda yung mga tags mo, kahit gaano pa karami yung mga tags na ilalagay mo, patay pa rin yung video natin. So, Ma'am Jem, ano ba yung kailangan kong gawin dyan sa 30 seconds na yan? Dyan sa first 30 seconds na sinasabi mo. Okay, unang-una, sabihin mo na kaagad yung problema. At magpahapyaw ka na din kaagad ng mga solusyon. At sabihin mo na rin kung bakit kinakailangan nilang manood ng video mo hanggang dulo. Ma'am sir, disclaimer lang, ako sinishare ko lang kung ano po yung natututunan ko every day, sa every time na gumagawa ako ng content. So, hindi ko sinasabi na ako ay sobrang galing na dito, ay tayo ay perfect na, at hindi tayo nagkakamali. So guys, ako ay pinag-aaralan ko pa rin si YouTube. Tuloy-tuloy yung pag-aaral natin about sa YouTube. And yun nga, katulad na sinabi ko sa inyo, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga natututunan natin. Yung mga nalalaman natin, sa mga napapanood din natin, doon sa mga malalaking content creator na. Okay guys, sunod naman, kailangan nating maintindihan, kailangan nating malaman na yung content flow ay mas importante sa tinatawag na mga tags. Isipin mo, 50 tags yung nilalagay mo sa mga videos mo, 20 to 30 tags, grabe, ubos yung oras mo dyan. Tapos yung ginagawa mo pa, ang video mo about tutorial, kinokopya mo yung tags ng mga sikat na creator sa YouTube. Tapos yung mga tags nila, Rafi Tulfo in Action, Ibana Ala. Ganun yung mga tags na yun. Tapos ipipaste mo doon sa video mo na iba naman yung topic mo. Alam nyo ba na mas nakukonfuse lang yung algorithm dyan? And malaki yung possibility na isa talaga yan sa maging rason kung bakit hindi nare-recommend yung ating mga videos dahil confused si algorithm. So guys, this 2026, mas mahalaga kay YouTube ang watch time, ang retention, at yung session duration. Kung gaano katagal nanonood yung mga audience natin, yung mga viewers natin. Guys, honestly, ngayon, kahit nung mga nakaraang taon, tinatamad na ako maglagay ng tags. May mga videos ako na ina-upload na hindi na ako naglalagay ng tags. Meron pa konti-konti, siguro marami na yung 10, 5, minsan wala talaga. Yes, may mga videos tayo na hindi natin nalalagyan ng tags, but merong maayos na mga views. Okay yung analytics, hindi naman bagsak. So, isa lang yung ibig sabihin yan. Hindi nasukatan yung mga tags na yan ngayon. So, baka ma'am, sir, hindi ka mabibigyan ng views ng mga tags na yan. Now, please be reminded, hindi yan makakatulong para sa views ninyo. Bibigyan ka ng views ng mga tao. At ang mga tao na yan, yung mga viewers na yan,
Nagkiklik yan ng mga video dahil sa title, dahil sa magandang thumbnail, higit sa lahat sa value ng ating content. Kaya sa mga gustong mag-grow ang channel this year, 2026, i-upgrade po natin yung ating mga strategy. Hindi ang dami ng tags. So, ayun lang mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At sa mga nagtatanong doon kung effective pa ba yung paglalagay ng tags, very helpful pa ba siya para magpa-viral ng video ngayong 2026? So, ito na yung kasagutan dito sa video na to. Kaya sa mga nakarelate, kung nakarelate ka, is comment down below relate ako at i-like mo yung video na to para malaman ko kung isa ka sa mayroong mga struggle nito. So, ayun mga ma'am sir, ito lang muna yung may share ko sa inyo for today's video. Anyway guys, kung meron kayong naiisip na topic or gustong pag-usapan dito sa YouTube, may mga katanungan, so i-comment nyo lang yan and susubukan natin gawan ng video yan. And before I end, Shout out to my channel members. Shout out kila Sir Team Pasibol, kay Sir Kirk69, kung mahilig kayo sa mga Mobile Legends, ayan gumagawa si Sir ng mga video niya. Kay Sir Leon Morales na super supportive kahit ayaw sabihin yung kanyang main channel. Also shout out kay Sir Izumo TV, ayan about plants and animals naman yung mga content ni Sir. At kay Ma'am Provincianang Lacuachera, kung gusto nyo naman ng Mala Nature yung atake, ganyan yung mga content ni Madam. At kay Ma'am Jerfy Vlogs na matagal na rin pala dito sa YouTube. Guys, thank you so much sa support ninyong lahat. Shout out sa inyo. and syempre mga ma'am sir, bago ako magtapos, gusto ko ring pasalamatan yung ating mga active viewers, yung mga bagong viewers natin, bagong subscribers, yung mga dating subscribers na natin, na super supportive pa rin hanggang ngayon, yung mga nandyan palagi sa comment section. Ayan, thank you, and shout out sa lahat. So, ayun guys, I hope na sana lahat tayo ay mag-grow at sumakses dito sa mundo ni YT. So, ayun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!